Tayo po ay tumungo sa John chapter 8. At ang verses na ating babasahin ay mag-umpisa tayo sa verse 39. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Who is your father? Sino ang iyong tatay? There are two major fathers in the world. The Father who is God, and the Father who is the devil. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagbigay ng turo na yan. Sapagkat may mga tao na nagsasabi lagi na ang Diyos ang aming Ama. At mayroong mga tao na nag-aakala na yun nga ang totoo. Alam niyo po, ang pagiging ama ng Diyos at ang pagiging ama ng Diablo, yan ay hindi isang bagay na determinasyon o isang bagay na gusto mong mangyari kaya gagawin mong goal at ang ibig ko sabihin, minsan, karamihan, kadalasan, ang nagsasabi ang mga tao, ang Diyos ang aming Ama. Tumatawag sila na Diyos, Ama, or Ama namin, sumasalangit ka. Subalit, hindi nila akalain, ye are of your father, the devil. Anong patunay natin na ganito? Tayo ba'y nag-aakusa lang na kami ay may religion, kami ay mayroong faithfulness sa Diyos, tumatawag kami sa Diyos, pero sinasabi mo, ang ama namin ay ang Diablo? Masyado ka naman, pastor. Yan. Yun mismo ang mga kausap ng Panginoon ay mga Pariseyo. Sila ang mga pinaka-istriktong sekta ng mga Hudyo. Sila yung nagbabasa ng Bible araw-araw. At kung magbasa yan ng Bible, ganito pa yan. Ganun pa yan. At meron silang meeting every Sabbath day sa synagogue. Parang yung church din yun eh. Every week, meron silang meeting to break down the scriptures. Ipaliwanag ang kaaklat ni Moises. At sumusunod sila sa 10 utos. Nasusunod nila. Nakakaya nila. So most of these people are moral people. If you look at their life, you will say, wow, napakabanal na mga tao. They always pray. They always read the Bible. They are not adulterers. They are not idolaters. They are not thieves. You can blame nothing. Kaya nga sabi ni Paul, with regards to the law, I am blameless. So most of the Pharisees, itong kausap ng Panginoon na sabi, si Abraham ang tatay namin. Galing kami kay Abraham. Most of these people can prove that they are really, genuinely
from Abraham. Because trabaho ng mga Jew, kaya nga merong yung lesson kanina, yung 144,000, paano natetrace yan? Sapagkat ang gawain ng mga Jew, meron silang genetic lineage. Meron silang listahan sinong tatay. Halimbawa, ako, no? Si Margo, ang tatay niya, si Lawrence. Si Lawrence, ang tatay niya, ako. Ako, ang tatay ko, Lorenzo din. Si Lorenzo naman, ang tatay niya ay si... Ano nga ang tatay ni Lorenzo? Hindi. Kay nanay yun eh. Ang tatay ni Lorenzo, ang pangalan ay Lolo Anto. Bira, no? Ang pangit ng pangalan, ano, Anto. Taga Marinduque yan. Ang liit na tao niyan. Si Lolo Anto. At pagkatapos ni Lolo Anto, hindi ko na alam. Hindi ko na siya matetrace kung sino ba, kung Espanyol ba kami, o Inchik, o Mangyan. Hindi ko na alam. Pero ang mga Jew, kaya nila. Kaya alam nila yung tribo nila. Biro mo si Paul. Sabi niya, I am of the tribe of Benjamin. Pag tinignan mo yung span of time, pinanganak si Paul at saka yung span of time na pinanganak si Benjamin kay Jacob, ang layo nun. 1,000 year yun. Pero meron siyang sure siya na siya ay of the tribe of Benjamin. Ang Panginoon, tribe of Judah. Tapos meron siyang genealogy. Sa Matthew at sa Luke, meron siyang genealogy. So yan ay ugali ng mga Jew. Kaya pag sinabi lang, our father is Abraham, mapapatunayan nila yan. So, akala nila, ito lang ang problema. Akala nila, porket sila ay may connection kay Abraham, ay ang Diyos ang kanilang tatay. Ang pabor ng Diyos nasa kanila na individually. Now, we can say that the nation of Israel until now has the favor of God as a nation. Pero individually, you have to have a relationship with God. And how do you have a relationship with God? Through Jesus Christ. And only through Jesus Christ. If you don't have this, kahit naniniwala ka sa Diyos, kahit konektado ka kay Abraham, kahit konektado ka kay Jacob, kahit konektado ka kay Benjamin, you can still be of your father, the devil. Yan ang katotohanan. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon dito. Shock effect. Breaking news. You are not of God. You are of your father, the devil. Sabi siguro nung iba, what? Sobra naman tong tao na to kung makaakusa. Hindi ba lalam ginagawa natin? Araw-araw sa templo tayo. Nag-aalay tayo. Nananalangin tayo. Sinusunod natin ang mga kautusan ni Moises. Tinuturo pa natin sa iba. Kaya nga sabi ng Panginoon, except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall not enter into the kingdom. You shall all likewise perish. So, ang assignment ng bawat tao, yung kabanal-banalan na Hudyo, kagaling-galingan sa pagsunod sa utos ng Diyos, lagpasan mo dapat yung kagalingan nun. Paano mo magagawa yun? Sabihin na natin, halimbawa, dito na lang, for practical sake, sabihin natin, the Jews is equal to, the Pharisees is equal to the priests. Ako'y tumira sa kumbento. 4:00 gumigising yan. Nananalangin yan, tapos magmamarcha yan, nagchat-chant yan. Yung tinatawag na Gregorian chant. Minsan nagigising kami mga bata kasi nag-umpisa na yung march nila.
na habang may kandila yan. At yun ginagawa nila araw-araw. Sino sa inyo gumigising ng alas 4 para manalangin? Regularly. Oh. Di ba? So, that's good if you can do that. But you have to exceed that kind of a righteousness. You have to be consistent. Paano mo magagawa yon? Kung gagawin mo yon para masave ka, nobody can stand. Who can stand? Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, anong ibig sabihin ng Panginoon nun? You have to have the righteousness transferred to you from Jesus Christ. Kasi siya lang ang tanging tao who exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees. You have to have, pakinggan nyo to kailangan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan nyo ng alien righteousness. Tandaan nyo po yung term na yan. Alien righteousness. You cannot face God with your own righteousness. If you face God with your own good works, with your own righteousness, you will perish. But if you have alien righteousness, you can stand before God, exceeding the righteousness of the scribes and Pharisees, because alien righteousness is the righteousness of Christ transferred to you. Kumbaga, bigyan natin ng mas naiintindihan ng generation ngayon. Di ba? Wala kang pera. Anong gagawin mo? May babayaran ka na. No? Kasubuan na. Kailangan bayaran mo yan. Hindi ka makakaalis sa harap ng tao na yan o ng tindahan na yan. Hindi mo babayaran. Wala kang kapera-pera. Ang gagawin mo? GCash. Di ba? GCash. Tatawag ka. Papa, pa-transfer ng GCash. Mababayaran ako Magkano? 1,000. O sige. Mamaya, may pera ka na. Babayaran mo na. So, kung pupunta tayo sa judgment day, wala kang righteousness na ipapakita sa Diyos para ikaw ay maligtas. Kailangan may mag-transfer sa iyo ng righteousness. At galing kanino yon? Kay Jesus Christ. Alien righteousness. Now, balik tayo dito sa topic, who is your father? Kiniklaim nitong mga religious people, Abraham is our father. And another claim that they have is that God is our father. Sabi nila, we be not born of fornication. We have one father, even God. That's in verse 41. Hindi kami putok sa buho. May tatay kami. No? Kasi born of fornication. Ibig sabihin, hindi mo kilala tatay mo. So kami, kilala namin tatay namin. At ang tatay namin, hindi lang namin matetrace kay Abraham, masisigurado ko sa iyo, Jesus, na ang kinikilala kong ama ay ang Diyos mismo. Ngayon, ano ang proof nila? We are not born of fornication. Ibig sabihin, lahat sila na nagsabing we are not born of fornication ay may patunay kung sino yung tatay nila, yung tatay ng tatay nila, at sila ay mga pinanganak na nasa loob ng kasal. Kasi yung fornication, pinanganak ka ng tao na hindi kasal. Yun yung born of fornication. Di ba? Anak sa labas. Born of fornication. So, merong sa kanila parang napakasamang sitwasyon yun. But patunay nila na kami ay maayos ang aming lineage, kaya kami ay
anak ni Abraham at kahit ang Diyos mismo, pwede namin i-claim, siya ang anak namin. Ano naman sabi ng Panginoon? Ito naman sabi ng Panginoon, if Abraham is your father, ano ang ginagawa ng mga anak ni Abraham? Sinusunod yung mga ginawa ni Abraham. They are people of faith. At, ano pa? They will hear the voice of Jesus Christ. Kikilalanin nila si Jesus Christ. Ano ba ginagawa ng mga tao na yun? You want to kill me. How can you claim that you are children of Abraham? Abraham did not want to kill me. Abraham knows me. Sabi pa nga niya, before Abraham was, I am. So, he is claiming an intimate knowledge between him and Abraham. They know each other. So, the Lord Jesus Christ is claiming the pre-existence of Messiah. No? Na ako, nung panahon ni Abraham, nandun na ako eh. At kilala ako ng tatay nyo eh. Sipin mo, may magsalita sa'yo ng ganon. Yung lolo, kalololohan mo, tapos mukhang 30 years old lang, ano? 30 years old lang ang Panginoon noon eh, 30 to 33. So, yung kalololohan nyo, kaibigan ko yun eh. So parang, loloko mo kami ha. Dapat 300 years old ka. Bakit 30 ka lang sasabihin mo kilala ka ng lolo ko, tapos magkaibigan kayo. So, the Lord was claiming pre-existence. Na siya ay andun na sa panahon ng kanilang amang si Abraham. So, dahil kilala siya ni Abraham, hindi ako papatay ni Abraham. Pero kayo, gusto niyo akong patayin. So, ano naman ang claim ng Panginoon doon? He can read the minds and hearts of men. Kasi wala naman sinabing, papatayin ka namin. Wala naman doon sa conversation eh. Wala namang sinabi ron na may hawak na Pero anong sabi ng Panginoon? But now you seek to kill me. So, walang nagsalita. Walang kumontra. Ibig sabihin, na-expose yung kanilang puso. Alam niyo, sometimes, kahit hindi mo buksan yung bibig mo, na gusto ko ng papatay na kita eh. Kahit di mo buksan, sa isip mo, yung isang tao na kinamumuhian mo, ano ang nasa isip mo? Sana mamatay na to. Sino na yung mga konti ka ng banggain, kinat ka, no? Or ninakawan ka, nagngingit-ngit yung puso mo, gusto sana mamatay ng mga taong ganyan. No? O yung may nakita ka sa news na talagang mamamatay tao, na ninakawan na, ni-rape pa, pinatay pa. Sana mamatay na yung mga ganyan. Maubos na sana yung mga ganyan. So we also have a murderous heart. Aminin natin that all of us have a murderous heart. Mabuti na lang, nasa puso lang yun. Hindi natin inaaktuhan. Kasi pag inaktuhan natin, di puro tayo murderers, not only in heart, but even in action. We will all be criminals. So, ang Panginoon, nabasa puso nila. You seek to kill me. Si Abraham, hindi niya iniisip na patayin ako o sana hindi ako sumipot sa mundo. Pero kayo, gusto nyo. So, hindi kayo totoo. Hindi totoong anak kayo ni Abraham. Kahit na mapatunayan nyo pa ang inyong lineage, in truth, you are not children of Abraham. Ano pa sabi ng Panginoon? Ye do the deeds of your father. So, meron kayong tatay na iba, hindi Diyos. Hindi si Abraham ang tatay nyo. May ginagaya kayo.
Pero hindi itong mga ito. Hindi si Abraham, hindi ang Diyos. If God were your father, you would love me. Oh, patunayan ko sa inyo na kayo, hindi kayo anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay ang tatay nyo, mamahalin nyo ako. Pero, anong gusto nyo? Gusto nyo akong patayin, hindi nyo ako love. So, isa pa, sa verse 43, hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko. Kung kayo ay anak ng Diyos, maiintindihan nyo itong preaching ko. Dahil galing ako sa Ama. At siya ang nagsugo sa akin. So, doon pa lang, hindi na nga talaga sila anak ni Abraham at hindi na nga sila anak ng Diyos. Sila ay na-expose na. No? That they are not true as they claim. Alam niyo po mga kapatid, sometimes, we will sit down in a 1-hour preaching. No? We will sit down every Sunday. Pero pag uwi natin, we are still in the same opinion as before we go inside. Bakit ganun? No? That is just a proof of our depravity in our hearts. That is just a proof of an ear that is not open. Kasi may mga kapatiran tayo dito, kanina pa lang sa Sunday school, no? Hindi naman kami nag-uusap ni Brother L. Hindi kami nag-uusap ni Mike at saka ni Louie. Pero pagka nagsasalita sila dito, we speak the same thing. That is the proof that the only source of our teaching is the Holy Spirit and the Word of God. Kasi otherwise, di ba? Pagka hindi kayo nag-uusap, there is a tendency na magkakaiba kayo ng pagkakaintindi sa Scripture. Mag-aaral ka, iba yung dating sa'yo. Oh. So kung hindi hindi yung iisang Holy Spirit na nagmamanage sa church na ito, iba ang sasabihin mo. Iba ang dating sa'yo. So yung preaching, walang benefit. Walang benefit. Sarado yung tenga mo eh. Bakit sarado? Ang pinakikinggan mo, yung sarili mong idea lang eh. So that is the problem. Kaya tayo dapat na harmony with the Scriptures and with the Holy Ghost so that we will not split this church. Kaya nagkakaroon ng split ng church, hindi spiritual yung mga members. No? Pinapakinggan nila yung sarili ng diskarte sa buhay. Oh. Hindi lang pinapakinggan yung mga sermon. Minsan sa sermon, andun na yung tanong mo eh. Ang sagot na ron eh. Kaso di ka nakinig eh. O hindi kaya, pinakinggan mo pero iba yung dating eh. So, yun ang hinaangal ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Why? Sa verse 43. Why do you not understand my speech? Nagle-lesson ako eh. Pero hindi nyo naintindihan. Pare-pareho naman tayong Hebrew Bible. Pareho naman tayong Aramaic and Greek ang usapan natin. Bakit di nyo nakuha? Bakit itong mga disciples nakuha? Ba't kayo hindi? Sabi niya sa Pharisees. Why do you not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. So, sarado eh. Bakit di mo naintindihan? Kasi, yung puso mo, tsaka yung spiritual ear mo, sarado. So, hindi porket nandyan tayo, nakaupo dyan, maintindihan na natin. At ma-appreciate natin.
Alam niyo, maraming nanonood ng YouTube natin at natutuwa sila kasi, praise God, malinaw yung ating sound system. No? Samantalang sa iba na churches, meron din silang live. Ang hina, ang labo, may garalgal, may interference. No? So, paano ba ginagawa niyo dito sa sound system niyo? Sabi ko, praise God, punta ka dito. Makikita mo yung setup. Pero, bakit sila nagsusubaybay? Hindi naman sila member ng church. Natanong ba natin yon? Isipin natin. Bakit nila pinapanood yung mga YouTube natin? Siguro may napupulot silang truth. Nakikinabang sila. At kapag sila'y nakikinabang, they want more. Sino sa atin ang follower ng ating YouTube channel? No? Nag-subscribe kayo, you follow, at gusto mo, pagka may bagong labas, whether it's Wednesday or Sunday or Sunday afternoon, wherever, ay marinig mo at ma-review mo. Bakit? Kasi you enjoy the truth. Imbis na pakinggan mo yung mga famous, of course, they are greater. They have more learning. They have greater doctorate. Pero we should encourage ourselves to learn what is being preached in our own church. Not only for the sake of unity, but for the sake of speaking the same thing. And having questions. Importante rin yung questions eh. Kapag hindi mo naintindihan, you ask the preacher. Pastor, bakit iyon ang sinabi mo? Minsan, may pinansin si Brother Rael sa sinabi kong statement. Tapos, kaya pala hindi niya naintindihan, kulang ako ng dash. Sipin mo yun. No? Ang tinding makinig ni Brother Rael. Pati yung kulang na dash, napansin niya. So, that's good. Pay attention to the details. Because we don't want to be angry, but angry because of wrong understanding. Itong mga Pharisee, galit sila sa Panginoon kasi siya na yung Messiah, naghahanap pa sila ng iba. Dumating na yung promise ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Malachi, dumating na, hindi nila gusto yung dumating. Siya na nga yung pinangako na Christ ni Moises, one shall come after me who is mightier and who is like unto me from among you, sabi ni Moises. May darating, kagaya ko din, prophet din, galing sa inyong kalagitnaan. Dumating, ayaw nila. Kasi si Moises, may takip ang mukha eh. Dahil kumikintab, mahirap tingnan si Moises eh. Kasi he's glowing. Yung dumating, ordinaryong tao na balat kayo manggidi niya. Ano ba ang balat ng Jew? Diba? Pag tumingin kayo sa mga Jew, di ba? Parang brown din sila. Hindi naman sila puti, hindi naman sila negro eh. Oo. So, nakita nila, pambira, pinapawisan. Yan ba yung Messiah? Yeah. Walang kadating-dating. Hindi lumulutang. Siyempre, hindi naman lahat nakakakita lagi ng lahat ng kapangyarihan ng Panginoon. So, gusto nila, ipakita mo sa amin na ikaw yung Messiah. Prove mo na para tapos na ang usapan. Sinabi ko na nga sa inyo eh. Ayaw nyo maniwala eh. Bahala kayo. You see? So that is the problem. That is why this is the mistake. May mga tao that they think that they are of God. Their father is God. And if we will go outside this congregation,
Ang dami talaga niyan. Lahat tumatawag ng Ama. If you are a Catholic, you always pray, Our Father, which art in heaven. Diba? Hallowed be thy name, thy kingdom come. You pray that. In the rosary, you pray that. And you pray that every day and thinking that is a valid prayer. That is a model prayer. That is not your prayer. It is a model. No? So, do not pray in repetition, sabi ng Panginoon. Pero ang ginagawa ng ating mga kaibigang Catholic, they pray repeating Hail Mary and Our Father. You see? So, natutuwa ba yung Diyos na inuulit mo ng inuulit, Our Father which art in heaven? Samantalang ang hinahanap niya ay from the heart. Mag-pray ka sa Kanya. See? So, ang daming tumatawag ng Our Father, pero Father mo nga ba talaga ang Diyos? Kailangan mapatunayan mo by hearing the Word of God, by enjoying the Word of God. The proof that you are God's child is when you hear the Word of God, you enjoy it. And you understand it. Parang, pag nagbabasa ka, parang it speaks to you. No? When you read any part of this book, kinakausap ka niyan eh. Hindi yung nagbabasa ka lang for the sake of indulgences, for the sake of points. No? Magbabasa ka kasi, nakatanggal na naman ako ng 5 kaluluwa sa purgatorio kasi nagbasa ako eh. Yun yung nagbabasa ka, nagmagawa ka mabuti for the sake of points. So yung points na yun, pwede mong i-attribute sa mga kaluluwa suffering in purgatory. So they spring out. Yan po ang theology, no? Na mali. You read the Word of God for the benefit of your soul, because man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out. So, nasusustansyahan ka. Hindi lamang nag-enjoy ka, kundi tumataba ka, nagkakaroon ka ng good spiritual well-being. Yun ang effect sa atin. No? Usually, pagka nakakausap natin yung mga religious lang, anong sasabihin? Ay, hindi naman ako masyado dyan sa Bible, pero paniwala ko ganito lang, sa akin lang to. Puro ganun. Sa akin lang to Hindi naman ako well-versed dyan sa Bible, kagaya nyo pero sa akin lang to. Dapat sa atin, mga kapatid, tayong lahat dito, you enjoy the Word of God so much that when you need to affirm why you believe what you believe, you will quote Scripture. You know, saan galing yung paniwala mo, bakit ka naniniwala doon, bakit totoo sa'yo yun. Galing sa Panginoong Diyos, sa bibig ng Panginoong Diyos, ito yun. Hindi yung galing sa kasabihan ng matatanda. Hindi galing sa mga wise men. Hindi galing sa mga libro ng philosophy. Makikita mo ang truth sa Word of God. Yan ang dapat nating basihan. Kung ang tatay natin, kung ang ama natin ay ang tunay na Diyos, ganon ang way of thinking natin. Yan ang basis natin. So, halimbawa, meron kang gustong pabago dito. Okay? Magbibigay ka may basis ka pa rin sa scriptures. Hindi yung gusto mo lang kasi. So what about you? Can you prove that God is your Father? That is a question that all of us must ask personally.
can you prove to yourself that God is your Father? First of all, do you love Jesus Christ? Kasi sabi ng Panginoon dito, if if God were your Father, ye would love me. Verse 42. Kung ang Diyos ang Ama ninyo, mamahalin nyo ako. So, do you have that? Can you prove to yourself that you really love the Lord Jesus Christ? Yun ang kailangan tanong mo sa sarili mo. Tapos, kung yung think deeper. No? Deeper and deeper. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin lang na, oo, tapos na. No? Kailangan makuha mo yan from your own deep thoughts. Do you love Him for who He is? And what the Father sent Him to do? This is the gospel. Kasi, yung mga Muslim nagsasabi rin mahal namin si Jesus. Sinong Jesus? Yung tao lang. Yung propeta lang. Ay, hindi yan si Jesus. You are loving another Jesus. You are loving a Jesus of your own imagination. And therefore, even if you say 1,000 times in one day, I love Jesus Christ, you will still go to the lake of fire. Reciting the name or singing the name Jesus, I love Jesus, thousands of times, does not save you. And you remain to be of your father, the devil. Hindi yan nakukuha sa pagkanta na, I love, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Kahit sign language mo pa yan, yes, Jesus loves me. Wala pa rin. You are still of your father, the devil. Because, if you love Him, you know why He was sent on earth. Yun yung obedience to the gospel You know why He was sent on earth. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Masasagot mo ba? Bakit siya ipinadala ng Ama sa lupa? Bakit siya nagkatawang tao? Alam mo? You should know. So that you will confirm you love the true Jesus Christ. Pag hindi mo alam yan, delikado ka. You are worshiping a false Jesus. You are loving a false Jesus. Ngayon, bakit siya pinadala ng Ama at nagkatawang tao? So, kung alam mo yan, bakit siya kailangan mamatay? Personal yan. No? Bakit siya kailangan mamatay? Pag mali ang sagot mo dyan, mali ang gospel mo. See? Yan yung pinaglalaban ng Panginoon Hindi yung I love Jesus Hindi yun Kundi yung knowledge of Jesus Christ. Dapat kilala mo yung totoo. Hindi yung kung ano lang yung nabanggit sa'yo o nasa isip mo lang. So that is the Islamic Jesus. Propeta lang si Jesus, hindi namatay si Jesus. Siya ay para sa Israel lang. Yan yung mga maling Jesus. Yung ibang Jesus nga, mahal nila si Jesus Si Jesus ay naging si Jose Rizal. May gano'n. No? May mga kamag-anak kayo Rizalista? No? Si Jesus ay si Jose Rizal. Kaya kailangan mahalin mo si Jose Rizal. So ang daming false Jesus ngayon. Yung isa pa, yung nakakulong ngayon. False Jesus din, false Son of God. Nakakulong. So, do you love Him? Do you love the real Jesus?
Do you love the real Jesus of the gospel? Do you understand the teachings of Christ? Now, kapag ka ikaw ay bagong ligtas, maaari hindi mo alam ang lahat ng turo niya. Pero, oras na ikaw ay tunay na ligtas o tunay na transfer ka na from the kingdom of the devil to the kingdom of Christ. No? Nagkakaroon ng transfer yan eh. Kasi, ang default, pag pinapanganak tayo, we are of our father, the devil. Yan ang default. Lahat ng tao, pinapanganak sa kingdom na yan. Okay? Ngayon, pagka ikaw ay umattend or na-sharean ka sa isang Bible study o nag-one-on-one kayo, pagka kumilos ang banal na espiritu at ang biyaya ng Diyos ay humipo sa iyong puso, natatransfer ka from that kingdom to the kingdom of God. And once you are transferred to the kingdom of God, meron ka lang basic knowledge, konti lang alam mo. Because salvation is not based on theological knowledge. Okay? So, yung konting alam mo na yan is enough for God to act and give you that knowledge and transfer you to the kingdom of His dear Son. Once the transfer is completed, you are saved, you have everlasting life. Habang nandiyan ka, dadating ang mga turo ng Panginoong Hesukristo. At habang dumadating yan, lumalago ka sa pananampalataya, nadadagdagan. Wala kang nire-reject. Yun ang tunay. No? Yung mga tao na nagsabi, baptist na ako, member na ako ng SGBCI. Tapos pag may dumating na truth, ire-reject niya, ay hindi totoo yun. Di ba? Kasi, pag nakita mo sa Bible, truth, susunggaban mo yun, sasabihin ng mind mo, truth yan. Paniwalaan mo yan. Sasabihin ng Holy Spirit, eto ibig sabihin yan. Tapos na-enhance yan because you are in the church atmosphere. Kaya dito tayo lumalago, dito tayo pinapalago ng Panginoon. That is the way to grow in the knowledge of Jesus Christ. So you love Jesus Christ, that means God is your Father. Do you know the true Jesus Christ? That means God is your Father. Do you hear and understand the teachings of this true Christ? That proves more and more that God is your Father. And you have been transferred to the kingdom, from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Yun ang self-assuring. No? Self-reinforcing. Habang ikaw ay lumalago dyan, lalong nako-confirm mo, ay, anak nga ako ng Diyos. Ay, ang Panginoong Diyos ay ang aking Ama. At napapatuloy kang, habang naglilingkod ka sa Panginoon, sinusunod mo siya, lalo kang natutuwa kasi nako-confirm na ikaw ay tunay na anak ng Panginoong Diyos. At totoo nga na inalis ka na niya doon sa kadiliman. Ang isa pang confirmation, ayaw mo na nung mga ginagawa doon, yung mga activities doon. Hindi mo na gusto. Dati gusto mo. Dati love mo yun. No? Yung mga sayawan, yung mga awitan na mga bastos, karamihan ng awit ngayon, mga bastos. No? Yung mga wild parties, yung mga playing around, may asawa na, meron pang girlfriend o boyfriend, yan ang uso ngayon. No? Having fun, live the life, enjoy. So, makikita mo yon
Kung hindi ka pa rin mananampalataya, pero hindi mo kayang gawin, naiinggit ka. Ang saya naman ng buhay nila. Laging nagpa-party. Laging ano. O, tapos, at pag tinignan mo yung mga Baptist, ay, hindi ako mag-join dyan sa mga yan. Ang lulungkot ng buhay niyan. Tingnan mo, ang babagal ng kanta. Tapos, nakikinig lang. No? Tapos, nagbibigay ng offering. Nako, ayoko ng ganyan. Dito ako sa mga nagpa-party. Dito ako sa mga, mga fashion na designer style. Ito ang enjoy. Ito ang totoong buhay. Yan. You are of your father, the devil. Pag andun ka. Pero pag nandito ka na, tinitingnan mo yon, kawawa naman sila. Sana makausap ko sila para maakit ko sila sa katotohanan. Diba? Maawa ka, hindi ka mainggit because you love Christ and you love the truth. So that is what happened when you are already transferred. Ngayon, lastly, ito ang sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, the deeds, ye are of your father the devil, and the deeds of the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So, natural sa kanila ang magsinungaling, magtago, manloko, mag-prank. Nag-enjoy ba kayo sa mga prank? Di ba? Gagayahin ko yun. Ang galing ng prank ko. Manloko. No? Mangbudol. Maging hacker. Di ba? Enjoy ka doon kapag ikaw ang nabibenefit. Pag ikaw na-hack, galit na galit ka. So, yun ang kabila Yun yung lust of the father of this world. Na minsan, akala mo, okay lang yun, pero ang Panginoon, suklam na suklam sa ganun. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father. How can he say that to these people who are religious? The lust of your father ye will do. Ano ba ang lust nitong mga to? Gusto nila ng self-righteousness. Yun ang lust nila. Satan is a very self-righteous person. He is the king of self-righteousness. Tama itong ginagawa ko. Hindi ako dapat biniblame sa ginagawa ko. Dapat ginagaya ako ng mga tao kasi napakagaling ko. Yan, self-righteous. So kapag self-righteous ka, pansinin natin sarili natin. Pagka andyan ka pa sa buhay na yan, na laging ipinapangalandakan mo na tama ka, wala kang awareness na baka mali ka. Baka naman hindi yan ang truth. No? Baka you are of your father, the devil. So, pag may nakita tayong ganyan, tulungan natin. Tulungan natin na malipat from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Let's all stand.